Hello guys, kumusta po kayong lahat? Harry here from Pinoy Nomads. Nandito po ako ngayon sa Upper Bidwell Park dito sa Chico, California. So makikita nyo, napakaganda ng backdrop. Yan po ay ilog na dumadaloy dito sa Upper Bidwell Park. By the way guys, habang ginagawa natin tong video na to, ay unfortunately Southern California is on fire. So nasusunog po ang maraming part ng LA at iba pang part ng Southern California, no? Breaking right now, a new wildfire erupted tonight in Los Angeles. New evacuations were ordered tonight. And with this new fire, an arson investigation now underway. One person being questioned at this hour. The two other big fires tonight, still burning out of control, 0% contained. Now, this is the deadly Palisades fire at this hour. Planes furiously dumping water. Tonight, across Los Angeles, more than 10,000 homes and businesses damaged or destroyed. And the swath of damage from all of these fires, about 45 square miles in size. That's bigger than the Bronx. Lee, of course, keeping an eye on the Santa Ana winds, which are whipping again tonight. My heart goes to all affected by the Southern California fire at this moment. So alam ko napakaraming Filipino po dyan. Isa sa pinakamalaking Filipino communities yung nakatira po dyan sa LA. So sana po sa mga naapektuhan ng kalamidad na to ay be strong po and ask the Lord for help. Ipagpasa Diyos natin itong mga bagay na to. I know kung gano'n man ka-devastated yung nangyari sa inyo, ay may purpose pa rin si God, no? All things work together for good to those who love God. Yung faith talaga natin matitest dito sa gantong pagkakataon. I'm praying for you guys. I know Filipinos are resilient. These things are really hard to fathom, guys. So napakahirap isipin. Pero I know God will comfort you on these trying times. Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na nasa LA. By the way guys, itong Upper Bidwell Park, just last year, no, July of 2024, nagkaroon po ng isa sa pinakamalaking wildfires in the history of California. Dito po nag-start yon sa Upper Bidwell Park. Hindi ko alam kung napanood nyo yun sa TV. Isa yun sa pinakamalaki last year. At marami ring bahay yung nasunog. California guys, aside from earthquakes, a devastating calamity dito, natural ay yung fire. Kaya ingat po tayo guys, lalo na sa mga nandito sa California at sa mga gustong lumipat pa dito sa California. Ganito yung mga kakaharapin nating mga pagsubok dito, no? Wildfires, earthquakes. So makikita niyo yung dinadaanan ko rito. Actually nasunog na to pero ang dami pa ring masusunog eh. Kasi maraming puno, tsaka yung mga brushes. Yung mga ground, for example, ganyan. Pagdating ng summer, hindi yan green eh. Ano yan? Tuyo yan. So ngayon, January, kaya nakakalungkot, no? Yung nangyari sa LA. Although mas, mas tuyo kaysa dito sa amin. Actually, mas devastating yung wildfires dito sa California compared mo sa earthquake. Although almost every year, mayroong earthquakes dito. Pero mas matindi yung damage na nagagawa ng wildfires. Billions of dollars every year yung napipinsala, no? Mga businesses, mga houses. So ito tindi ngayon sa LA kasi i-compare mo dito guys sa wildfire dito. Ang mga nasunog karamihan dito ay yung yung mga puno. Sa LA, since densely populated yung LA, daming mga bahayan. Ay ang mamahal ng mga bahay sa sa LA, $1 million. So pati yung mga bahay ng mga celebrities nasusunog po ngayon. Kaya napakatindi. Hindi lang mga celebrities guys, yung calamities na ganito. Talagang walang pinipili. Mahirap mayaman. May pera o wala. Talagang walang sinasanto ng apoy. Nakakalungkot guys. Kasi syempre yung bahay ay isa sa mga pinaka-expensive na purchase natin yan. No? Biruin mo buong buhay mo. Inubos mo yung lakas mo, for example, para makapagpundar ng bahay. Sabay masusunog lang. Ilang minuto lang guys. Yung isang bahay, grabe tupok na agad. Super duper nakakalungkot. Kahit sabihin mong material na bagay lang, di ba, parang ang sakit pa rin, no? Halos taon-taon nagkakaroon ng fire dito. Bago pa tong fire last year,
dito sa Chico. Mayroon pa yung Oroville na sunog din parang months before. Last year din yon. And then nung 2018, 2019 nasunog yung Paradise, California. Halos buong town guys sunog. Paradise and Magalia. So napakaganda ng lugar na yon, no? Parang paraiso nga talaga, nasa bundok. Pero nasunog sila guys, ang daming nasunugan. And grabe ang dami nagkaroon ng PTSD, post-traumatic stress disorder dahil doon. So grabe, it's so devastating guys yung mga masunugan ka. Grabe, kasi siyempre yung buong kabuhayan mo, bahay, mga sasakyan, lahat, mga gamit mo, sa isang iglap, matutupok ng ganon. So hindi talaga siya madali yung recovery. Hanggang ngayon, mga pasyente namin, kasi kami yung closest na hospital Kasi doon sa Paradise, isinara nila yung hospital. Kasi nasunog din yung pati hospital May mga kasama nga ako ditong mga nurses ngayon. Dati sila dong staff sa hospital sa Paradise. So nasunugan din sila. Tapos grabe, ang tindi ng mga pinagdaanan nila. Kasi habang nasusunog yung Paradise, nasa duty sila. Para sa akin guys, I don't know kung makakatulong. Pero ang una dapat nating sandalan sa mga panahong ganito ay si God talaga. Pray to God na bigyan kayo ng strength, ng courage, ng resiliency para malagpasan tong mga pagsubok na to. Isipin natin na kung buhay tayo, napakalaking blessing na yun, no? Yung mga material things, possible pa tayo magkabahay kasi kung halimbawa may insurance naman yung bahay mo, maring mapalitan ng insurance. Ang problema kung wala. Pero still, importante buhay tayo guys. Feeling ko karamihan naman sa atin na pumunta dito sa Amerika. Pumunta tayo dito, wala din naman tayo So, blessed lang tayo ni God, no? Isipin lang natin kung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos, possible niya ring bawiin sa atin. Yun na lang isipin natin para mas matanggap natin yung nangyaring ito. Ito sa lahat ng mga nanonood nitong video na to, tandaan natin, hindi natin hawak yung buhay natin, hiram lang natin sa Diyos. So lahat ng mayroon tayo ngayon ay binigay ni God sa atin yan, no? So tandaan natin, pwedeng kuhanin ni God din yan sa atin, no? So kaya di tayo dapat umasa sa mga material na bagay, kundi umasa tayo sa Diyos. Alright guys, ask God for strength, comfort. Alam ko napakahirap ng gantong situation. And then ask God for the lessons. Sometimes parang topic to ni God, no? Yung parang minsan guys, lalo na dito sa Amerika, we're pursuing a lot of things. Materialism, ganyan. Minsan palo to ni God, lalo na sa mga Christians that are hard-headed, na parang feeling mo mas priority mo si material na bagay kaysa kay God. Minsan dinudiyos na natin yung pera. I'm not saying na ikaw to, no, pero just in case lang na parang feeling mo na nineglect mo yung faith mo, na nineglect mo si God. So itong pagsubok na to pinaranas sa'yo para hindi ka magdepende sa pera guys. Hindi ka magdepende sa mga material na bagay, kundi dumipende ka kay God. Kasi si God naman lahat ng source ng bagay Even your life, it's not to yours it's God who gives life, and he take that away. The moment you accept na si God yung source ng lahat, mas marirealize mo or mas mapapadali yung pagbangon mo guys. So yeah, yung sa mga bibili ng bahay, i-consider nyo maigi. I know maganda yung bahay, syempre iba rin yung may-ari ka, yung homeowner ka, talagang malaking achievement, sabi nga nila, di ba? Kaya nga kinikriticize ako ng mga bashers ko guys. Sabi nila, ay tagal mo na dyan, wala ka pa ring bahay, parang ganon. So isa po yan sa mga kinukonsider namin kung bakit hindi kami bumibili ng bahay. Yung masunugan ka,
mabaha ka, yung snowstorms, ganyan, napakaraming calamities. Sometimes hindi worth it yung headaches. For example, yung sa bahay namin ngayon, at nag-go pa lang kami. At least kung halimbawa bumaha or magka wildfire, alis lang kami. May van naman kami na self-contained van na mayroong power, pwede kami magluto, mayroong kaming tulugan. Anytime pwede kaming umalis. So, pero kung may bahay ka, tinan mo katulad ng ibang nasusunugan, halos ayaw nilang umalis sa bahay hanggang sa talagang minsan huli na yung lahat yung iba nasusunog So, namamatay sila dahil sa pag-ano sa bahay. So, pagka nangungupahan ka lang, umalis ka lang, di ba? Problema na ng may-ari yon kung yung pag-claim sa insurance or paano i-rebuild. So, ngayon guys, I don't know kung paano ma-rebuild yung LA. Siguro napakatagal na panahon yung rebuilding process. At syempre yung yung PTSD, a lifetime yun guys. I know kahit yung mga parents ko yung tatay ko, sabi niya, yung mga pinsan mo, ang dami na nilang bahay na nabili. Kasi may mga pinsan din ako, nurses So grabe grabe yung pressure sa akin na magkano ng bahay, ganyan, na parang kasi isa sa mga achievements mo or isa sa mga, syempre, parang pag nagkabahay ka, parang mo rin yun pride mo rin yun bilang nandito ka sa States, di ba? Pero hindi para sa akin, ngayon kung nagre-renta ng bahay. Pero minsan napipressure din talaga ako guys. Pero ito, yung mga gantong mga pagkakataon, marirealize mo parang worth it ba yung pagkakaroon ng bahay. Sa isang banda, tama din yung decision namin na huwag kumuha ng bahay. So lalo na dito sa California na napakamahal ng bahay, napakataas ng taxes, napakataas ng cost of insurance. So maaaring sabihin nyo naman yung mga nasa ibang states, ba't hindi na lang kayo umalis ng California? Yeah, maganda rin na lumipat sa ibang states, pero hindi ka rin kahit saan ka pumunta talaga kasama yan galing kaming Texas, Indianapolis, ganun din. Nasa sayo na kung saan ka masaya. Yung home ownership, nasa sayo na lang din kung gusto mong bumili ng bahay, personal choice mo yan, kanya-kanyang gusto tayo. Pero ako, parang okay na sa akin, walang bahay kasi nga, sa situation namin yan, malalaki na yung mga anak ko. And ang goal is in 5 years time mag-retire. Mag-van life na lang kami ni Mrs. pag nandito kami sa Amerika. Tapos pag uwi kami ng Pilipinas, may bahay naman kami doon. Meron kaming tiny house. So yun na lang. Kaysa talagang, kasi kung kukuha kami ng bahay, 25 to 30 years yung bayad nun. Tapos kung mag-retire kami ng 5 years, pwede rin ibenta after. Pero yun nga, yung mga wildfire, yung baha, hindi mo maiwasan yan dito guys. So mangyayari. So yun lang guys. Sa mga nasa LA, nasa Southern California, be strong guys. I'm really praying for you. Kami ng misis ko, buong church namin, in-announce din to nung pastor kagabi during our midweek service. Alam ko maraming mga Christians, mga kapatiran na nandiyan sa Southern California. So mag-ano po kayo be strong po and be courageous. Alam po namin malalagpasan nyo rin po ito. So thank you so much guys for watching. God bless everyone. Bye.